Okay. So bakit yung mga taong hindi hindi sila naniniwala sa may arong paghuhukom, okay, muling pagkabuhay, bakit deserve nila may inferno? Kung mag-isip mo, parang mayroon pang mas malaking krimen, di ba? Magpatay ng 50 katao, patay ng 1,000 katao, pero hindi lang maniniwala sa arong paghuhukom. Okay? Alam mo bro, ang hindi paniniwala sa arong paghuhukom, hindi pagtanggap sa justice ng Allah. Hindi pagtanggap sa justice ng Allah. Doon talaga makikita ang justice ng Allah kung saan makita mo yung kanang korte. 'Di ba? Saan ang Ministry of Justice? Saan? 'Di ba? Oh. Okay. Oh. So saan ang Ministry of Justice? Saan ang Ministry of Justice? Doon sa court, 'di ba? Oh, so doon sa court, so kung hindi ka maniniwala sa anong paghukom, hindi ka maniniwala sa court ng Allah. Kung hindi ka maniniwala sa paglilitis sa court ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat ng pangyayari sa mundo, hindi mo maintindihan at hindi kayo makakaroon ng mga magandang answer. Example ngayon, okay? Sabi nila, okay, kayo, mananampalataya kayo. Hindi, bakit hindi kayo tinutulungan ng Allah? Bakit mahirap kayo? Bakit mayroon kayong disabled? Di ba? So kailan mo lang yung maintindihan, kailan mo lang yung matanggap kung dahil sa mayroong arong paghukom. Di ba? Oh, bakit kailangan ko maawa sa aking kapwa? Bakit kailangan ko hindi mag-scam sa aking kapwa? Bakit kailangan ko magpasensya? Di ba? Sa isang nakagawa ng mali sa akin. Di ba? Bakit kailangan ko magpasensya sa aking mga kamag-anak? Bakit kailangan ko makisama sa mga tao? Bakit kailangan ko pa mag-effort sa iba? Dahil lang sa ano? Dahil sa arang paghukom. So ang pag-deny mo sa arang paghuhukom, parang tinanggalan mo ng kasagutan ang majority ng katanungan sa mundo. Di ba? Tinanggalan mo purpose sa mundo. Tinanggalan mo talaga ng wisdom ang buong pangyayari sa mundo. Parang ginawa mo na ang iyong Panginoon, kung sino man ang sinasamba nila ng Panginoon, parang ginagawa nila ng Panginoon na unfair. Parang ginagawa nila ng unfair. Kapag tanungin mo yun, yung mga tao na nagsabi ng incarnation, ano ang kriteria, anong mechanism upang mag-decide ang Allah, upang mag-decide ang kanilang Panginoon, na ito ma-incarnate ng baka, ito ma-incarnate ng mayaman, ito ma-incarnate ng mahirap, ito ma-incarnate ng hayop. Anong kriteria, anong mechanism? Oh? Para sa kanya, pupunta ka sa simbahan at magbibigay ka ng sadaka. Oh. Walang structured professional mechanism. Pero kaya nga, ang pag-deny sa araw ng paghuhukom, pagtanggal ng kasagutan sa maraming katanungan sa mundo. Pagtanggal ng wisdom, pagtanggal ng pagiging patas ng iyong Panginoon. Yan ang argument natin sa kanila. Saan makikita ang patas ng iyong Panginoon kung ano ang paghukom? Okay? Kung ano ang paghukom. Kaya nga, ngayon nag-aaral tayo ng paghukom, the more na realize natin ang pagiging ganap, wagas na patas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at walang maging katumbas ng Allah at na ating relihiyon, alhamdulillah, nasa kamay ng patas ng Panginoon. Okay? So, pangatlo sa mga criminal, okay, atba' ru'us ad-dalal. Mga followers ng mga ulo ng kaligawan. Followers ng ulo ng kaligawan. So ito, again, wa'id. Ito ay babala. Wa'id, babala. Ito yung pala. Wa'id, babala. Ayun pala. Nakita ko ng word. Babala. So kapag nagsabing Allah na mapunta sa impyerno, yan ay babala lamang. Okay? Hindi babala lamang. Kumaga, babala pa lang. Pero kung gusto mo talaga, punta ka. Pero yun ay babala pa lang. So babala sa mga tagasunod, sa mga ulo ng mga tagapagsimuno ng tagapanawagan ng mga pagkaligaw, babala sa kanila na kasama ang mga followers doon sa impyerno. Kaya sa talata, di ba? Sabi ng Allah na may mga tao doon, sasabihin nila na, Ya Allah, hingiin namin na dublihin yung kasalanan nila. Di ba? Sabihin naman ng mga pinuno, sabi nila,
Kayo ang kayo ang mga sumunod. Kayo ang mga sumunod. Sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, likullin dhi'fain. Huwag kayong mag-alala. Lahat makakatanggap ng dobling parusa. Yung mga pinuno, gusto nila na, hindi, kasalanan niyo yun. O kaya, kayo nag-encourage sa amin. Yung mga na-encourage, yung mga tao na sabi ko sa inyo na, hindi sila nanawagan, pero tinanggap nila. Kayo nag-encourage sa amin. Kayo yung nagsabi na, na ipagpatuloy mo yan. Walang problema. Kasi kailangan natin ng pera. Patuloy mo ng problema kasi kailangan natin mananatili sa trono. Patuloy mo. So, yun. Sige. Hanggang dumami ang kanyang followers. So, yun. Lahat niyo, doble. Okay? So, bakit sila deserve ang impyerno? Itong aking binibigyan ng wisdom, mga summarize lang ito Bakit deserve nila ang impyerno, bro? Ito ay masummarize natin sa salitang na at-tanazul at-taw'i anil karama. Dahil yan na follower, para malaman niyo, yan na follower, naging follower siya dahil voluntarily, ginawa niya ang sarili niya na blind. Diba? Voluntarily, imbis na respetuhin niya ang sarili niya, gamitin niya ang utak na ibinigay sa kanya ng Panginoon at mag-isip siya na mabuti, gamitin niya ang 5 senses na ibinigay sa kanya, gamitin niya ang parte ng kanyang katawan para magsaliksik ng tama hanggang siya ay mamamatay. Hindi for the moment, hindi for 1 year, hindi. Hanggang siya, imbis na gagawin niya yun at maging ligtas siya, at actually sa likas ng tao nandoon ang paghahanap ng tama, pero nag-volunteer siya na ako ay maging taga-follower niya. Believe na ako sa kanya. Basta ako, dito ako. Sino ang nagpusa sa'yo? Wala. Pinilit ka ba niya? Wala. Kinukuha nga niya ang pera mo. Kinukuha nga niya ang effort mo. Kinukuha niya ang oras mo. Sino ang volunteer? Ikaw na ang volunteer. So ngayon, ang pag-volunteer mo doon, parang binaba mo ang iyong dignidad. Dahil bakit? Binigyan ka ng Allah, okay? Sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala na nilikha namin sila, wala silang alam. Bagkus binigyan sila ng paningin, pandinig, utak, upang sila magkaroon ng kaalaman. Upang sila magkaroon ng kaalaman. Hindi upang gamitin mo, upang mag-stagnant ka at umasa ka na lang sa yung sinusunod. Hindi ganun. Bagkus upang gamitin mo hanggang matagpuan mo ang tama, kahit pa kung doon mo matagpuan bago ka mamatay. Yun yung tama. So yung mga tao na mga tagasunod lamang sila. Hindi. Sila, katotohanan ay mga voluntaryo, pinagpalit nila ang dignidad, pinagpalit nila ang biyaya ng Allah na binigay sa kanila mekanismo na makilala nila ang Panginoon sa tamang pagkikilala, makilala nila ang relihiyon, pinagpalit nila sa magiging blind follower sila. Kung sabi mo, hindi ustad, ano lang sila, pinilit. Kung totoo na pinilit, hindi, ang Allah mag-judge yan. Itong pinilit, di ba? May totoong pinilit, sasabihin ng magulang, ikaw, hindi kasama, paluin kita, patayin kita. Yun yung imahe ng pinilit. Di ba? Pero yung t-shirt pa, wala na yun. Alam na this. Okay? Pangapat, an-nifaqul akbar. So, ang mga hipokrito. Pero, mayroong dagdag akbar. Mga hipokrito na ang kanilang hipokrasi ay malaki. So, ang mga hipokrito na ang kanilang hipokrasi ay malaki, sila yung mga tao na nagpapakita ng pagsunod pero sila ay suwail. Ibig sabihin pagsunod, sila ay nagpapakita ng tudong pagtanggap, pero sila pala ang tudong pagsuwail. Pagsuway, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tudong suwail pala sila. So, yun yung munafiq. So, delikado yan, di ba? Kaya doon sila sa pinaka-baba na level ng impyerno. So, bakit sila deserve may impyerno? Samantala, sometimes nakakatulong sila sa Muslim. Bakit? Kasi dapat sila magpapakita ng kabutihan, di ba? Minsan nga, ang kanyang plano nababaliktad. Imbis gusto niya siraan, baliktad naubos na ang kanyang pira. No? Kasi pagkain siya, kasi hindi siya magpakain, malalaman na ano siya. Di ba? Pero deserve niya na. Bakit?
Kasi ginawa na nila ang worst deception, worst pangdaya. O ginawa nila ang pinakamasilan ng pangdaya sa tao, which is yung bibigyan mo ng idea ng tao na ikaw ay banal, pero ikaw pala ay kalaban mo ang kabanalan. Ikaw ay nasa katotohanan, pero kalaban mo pa ang katotohanan. So, worst deception. Halos binuksan na ng mga tao sa iyo ang pintuan. Pero ikaw pala ay baliktad. So, hindi ba deserve ng tao na ganyan na siya ay makapasok sa impyerno? So, yun. Ayun, panglima, mga taong mapagmalaki. Mayabang. Mapagmalaki, mayabang. Bakit ko inuna ang mapagmalaki? Kasi mas general pa yan. Okay? Kasi ang taong mapagmalaki, taong mayabang, ibig sabihin meron silang kibir. Di ba? Sabi sa isang hadith, talata, na kahit sinong may isang tuldok na kibir, siya ay hindi makapasok sa paraiso. Matulong kibir. Ngayon, bakit sinabi ko na nagmamalaki? Kasi ang pagmamalaki, based sa definition, pagpakilala sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano ibig sabihin ng pagmamalaki, sabi ng propeta, ito ay dalawang bagay. Maintindihan mo sa dalawang bagay. Maintindihan mo yan sa isang tao na hindi tumanggap ng katotohanan na clear na sa kanya. Pangalawa, ang taong minamaliit niyang iba. So, sa pag-describe ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yun yung pag-describe niya sa pagmamalaki. Okay? So, bakit ang tao na nagmamalaki ay deserve niya maimpyerno? Number 1. Okay? Tandaan niyo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagmamalaki ay aking damit. So, ang Allah lamang ang maari magmamalaki. Ang Allah lamang ang maaring magyayabang. Kung sabihin natin, di ba masama ang katangian ng pagmamayabang? Hindi. Masama yan kung wala ka. Kasi ang taong nagmamayabang, siya ay nag-aangkin ng wala sa kanya. Pero kung nasa iyo, wala kang ginawang mali. Di ba? So mali ba maging gwapo? Kung gwapo ka na? Sabihin nila, huwag ka mo po dito. Kita mo, ganito lang yung mga itsura namin, sumama ka sa amin. Hindi niya kasalanan. Hindi siya mayabang dahil gwapo siya. Hindi. So Allah subhanahu wa ta'ala, kumplito ang Allah subhanahu wa ta'ala, dakila ang Allah subhanahu wa ta'ala. So kung ang Allah subhanahu wa ta'ala, dakila ang kanyang dating, dahil sa dakila siya. Pero si tao, na napakahina ng tao, napakakulang ng tao, mag-acting-acting na mayabang, hindi bagay. Hindi bagay, okay? Hindi ka gwapo, tapos mag-acting ka ng gwapo, hindi bagay, di ba? Hindi bagay. So, ganun. So, yun. Number 1, kaya sabi ng Allah sa Hadith Qudsi, sabi ng propeta, sabi ng Allah, na sino man ang pagmamalaki, aking damit. At sino man ang aagawin niya, yun sa akin, kukunin ko siya. So, sino man ang magmamayabang, katotohanan na siya ay china-challenge niya si Allah. Katotohanan na siya ay tinatakdan niya na siya ay kompetitor kay Allah. Kinakalaban niya. Kompetitor. Kumbaga, sinasabi mo na dito na ako. So yung kayabangan, ganun yung kanyang, ganun katindi ang kasalanan na yun. Kasi ang kasalanan ng bro, it's either by quantity or by quality. Di ba? It's either dahil sa marami siya, dahil sa palaging nagagawa, o kaya kahit pa one time lang siya nagagawa, pero napakabigat. Di ba? Pwede tayo maglagay ng mga maliit na bato at maging 1 kilo, at pwede tayo maglagay ng isang bato na maging 1 kilo. Di ba? So, ang kibir lang. Bakit na impyerno? Okay? Napakalaki ang kibir dahil yaon ay hamon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pala yung term. Hamon yun. So, ang taong nagmamalaki, siya ay nanghahamon kay Allah. So, ngayon, ustad, isang tao nagmamalaki sa isang tao, magiging hamon kay Allah? Hamon yun kay Allah. Kasi,
nag-aangking ka ng isang bagay na kahit kailanman hindi maging sa tao, bagkus yun na bagay ay sa Panginoon lamang. Okay? So mag-aangking ka ng ikaw ng pinakamayaman, ha? Wala. May hangganan. Maangking ka na ikaw ng pinakamalakas, ha? May hangganan lakas mo. Maangking na ikaw na ang pinaka-hari. May hangganan ang hari-harian mo. So the moment mag-angkin ka ng isang katangian ng Allah, kasi hindi na nakikita na yung pala pag-angkin ng Allah, hinahamon mo si Allah. Tinataglay mo ang sarili mo na bilang mga hamon kay Allah. So ito hindi nakikita ng tao. Ano ang stage ng isang magmamalaki? Pero ngayon bro, tandaan natin, dalawang uri yung pagmamalaki, di ba? So kung pagmamalaki sa tao, ganun na ang kanyang kasalanan, paano pa yung pagmamalaki na wala kang kalaban maliban sa direct kay Allah? So sinabi na sa iyo, itong sinabi ng Allah. Sabi mo, hindi. Oh. Yun. Kaya yun yung talaga matapang na paghamon. Matapang ka na masyado. No? Yung ganun matapang na siya masyado. At yung hindi yun nakikita ng mga tao. Yun, ang taong nagdi-deny ng talata, nagdi-deny ng kautusan ng Allah, wala sa kanyang isip yung ganun. Wala sa isip niya ganun. So, kaya yung mga scholar natin na nasa kanila yung ganun, hindi sila makapag-deny. Mga sahaba, nagdasal. Dumating isang sahabi. Binago ng qibla. Doon ng qibla sa Makkah. So, ang narinig nila, isang tao mapagkatiwalaan. Hindi siya propeta, pero isang tao mapagkatiwalaan na mapagkatiwalaan niya ng propeta. Sige, change direction. Hindi tayo susuwal kay Allah. Takot talaga sila. Okay? So ganun. So, bakit ang mga mapagmalaki mapunta sa impyerno? I-summarize natin, sila ay mga tagapaghamon kay Allah. At ano kaya ang deserve ng mga tagapaghamon kay Allah? So, ang pangatlong kategory, siguro ito na lang tapusan na. Hindi natin matapos ang usapin ng impyerno. Okay. So, ang pangatlong kategory, ito ay very simple. Yung mga taong tinakda na, okay, binanggit na ang pangalan nila, binanggit na sila ay makapunta sa impyerno. So, sino sila? Number 1, si Iblis. Hindi, yan pala sa amin ni tao. Number 1, si Iblis. Number 2, si Faraon. Number 3, ang asawa ni Nuh sa kay Lot. Okay? Number 4, si Amr bin Luhay al-Khuzai. Si Amr bin Luhay al-Khuzai, siya yung nagbago ng relihiyon ni Ibrahim a.s. Mas maganda na, Tawhid, Islam, Hanafiya, tapos siya ang nagpasok ng mga rebulto. So, naglagay lang siya ng rebulto sa Kaaba. Lagay isa, dalawa, lagay. Bandang huli, yun na ang ginawa na meditator. Kasi hindi naman sinamba ng Quraysh yung rebulto nang directly. Because, ginawa na ng meditator. Syufa'a ila Allah. Mga meditator. Okay? Tapos, panglima, si Abu Talib, uncle ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, di ba? Na banggit sa isang talata. Tapos tama no? Hindi ko nasulat. Si Abu Jahl, si Abu Lahab. Hindi ko nasulat dito. Si Abu Jahl, si Abu Lahab. Maganda. Sinama mo. At si An-Nadhr bin Al-Harith at saka si Uqba bin Abi Mu'ayt. So, dalawang tao na namatay sa Badar, pero sila ay sobra yung pagkalaban nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, yun, mga kasama si Abu Lahab, si Abu Jahl, na sila, mga taong impyerno. So, dito muna natin, i-post muna natin ang ating topic sa patungkol sa pag-describe sa impyerno. Next time, pag-usapan natin yung katangian at kalagayan ng mga taga-impyerno. So, ilahon na, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.